Isang mapagpalang, payapa, at magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kagintong edad. Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayong araw na ito? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, tahimik ang inyong isipan, at higit sa lahat, malakas at malusog ang inyong pangangatawan. Alam niyo po, sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng ating mga naging karanasan sa buhay, marami tayong mga nakasanayang gawi o tradisyon na namana pa natin sa ating mga magulang at mga lolo't lola. Mga paniniwala pagdating sa kalusugan na ginagawa natin nang hindi na natin tinatanong kung tama ba o mali, dahil nga iyon na ang nakagisnan natin. Ngayon, gusto kong imbitahan kayong mag-isip at balikan ang isang napakapamilyar na senaryo na sigurado akong nangyari na sa loob ng inyong tahanan o baka nga naranasan nyo na mismo sa inyong sariling katawan. Isipin nyo ang sitwasyong ito. Isang umaga, gumising kayo. Pagdilat ng inyong mga mata at pagbangon nyo mula sa higaan, bigla nyong naramdaman na parang may nakapatong na mabigat na semento sa inyong balikat. Yung batok nyo parang nanigas. Kapag iginagalaw nyo ang inyong leeg pakaliwa o pakanan, may kasamang kirot at parang may mga ugat na nagkakabuhol-buhol. At dahil sa bigat na ito, parang umaakyat ang sakit papunta sa inyong ulo na nagdudulot ng bahagyang pagkahilo at pagpintig ng inyong sentido. Ano ang unang-unang pumapasok sa isip natin kapag ganito ang ating nararamdaman? Ano ang unang salita na lumalabas sa ating bibig? Sigurado ako, ang sasabihin nyo agad ay, "Naku, tumaas yata ang blood pressure ko. Inatake na naman ako ng high blood." At kapag nasabi na natin ang salitang high blood, biglang magkakaroon ng tensyon sa loob ng bahay. Matataranta ang inyong asawa, mag-aalala ang inyong mga anak o mga apo. At ano ang madalas na nagiging first aid nating mga Pilipino sa ganitong pagkakataon? Bago pa man hanapin ang gamot o ang BP monitor, may isang uutusang tumakbo papunta sa kusina o sa palengke. Ang utos ay malinaw. "Anak, ikuha mo nga ako ng kalamansi, dali. Timplahan mo ako ng purong kalamansi juice. Yung walang asukal ha, para bumaba ang high blood ko." Ilang sandali lang, nandyan na ang isang basong tubig na may pinigang 5 pirasong kalamansi. Iinumin nyo ito ng diretsyo. Mapapangiwi kayo sa sobrang asim at pagkatapos ng ilang minuto, uupo kayo. Hihinga ng malalim at sasabihin nyo, "Ay salamat, guminhawa na ang pakiramdam ko. Nawala na ang bigat ng batok ko. Ang galing talaga ng kalamansi." Mga kaibigan, minamahal kong mga lolo at lola, alam kong napakasarap isipin na ang solusyon sa isa sa pinakadelikadong kondisyon sa ating katawan ay kasing simple lang ng pagpiga ng kalamansi. Paborito natin ang kalamansi. Ginagamit natin ito sa pansit, sa sawsawan ng isda at bilang pampalakas ng resistensya laban sa sipon dahil sa taglay nitong vitamin C. Napakabuti ng kalamansi sa ating kalusugan, walang duda dyan. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong makinig kayong mabuti. Gusto kong buksan niyo ang inyong isipan at intindihin ang isang napakahalagang katotohanan na baka magligtas ng inyong buhay. Ang paniniwala na ang pag-inom ng purong kalamansi juice ay direktang nagpapababa ng mataas na blood pressure ay isang malaking alamat. Ito ay isang maling akala. At ang maling akalang ito ay hindi lang basta inosenteng tradisyon. Ito ay isang napakadelikadong paniniwala na nagiging dahilan kung bakit maraming mga senior citizens ang bigla na lang isinusugod sa emergency room dahil sa stroke o heart attack. Bakit ko po nasabi ito? Himayin natin ang siyensya at ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito. Bakit nga ba kayo nakaramdam ng ginhawa pagkatapos niyong uminom ng calamansi juice? Kung hindi nito pinababa ang inyong blood pressure, anong nangyari? Ang tawag po sa nararamdaman ninyong ginhawa ay placebo effect at simpleng pisyolohiya ng katawan. Una, noong naramdaman niyo ang sakit ng batok, kayo ay umupo, nagpahinga at huminto sa inyong ginagawa.
Ang mismong pag-upo at pagpapahinga ay natural na nagpapakalma sa inyong katawan. Pangalawa, uminom kayo ng malamig o malamig-lamig na tubig na may kasamang kalamansi. Ang tubig ay nag-hydrate sa inyong sistema at ang sobrang asim ng kalamansi ay nagbigay ng shock o gulat sa inyong mga nerves. Dahil sa gulat ng inyong dila at utak sa asim, panandaliang nalipat ang atensyon ng inyong nervous system mula sa sakit ng batok papunta sa asim na inyong nalasahan. Para bang nakalimutan ng utak nyo na may masakit sa inyo, kaya nyo nasabing guminhawa kayo. Pero heto ang nakakatakot na katotohanan. Habang nakaupo kayo at takang-iti dahil akala nyo ay okay na kayo, kung susukatin natin ang inyong blood pressure sa mga oras na yon gamit ang tamang makina, malamang sa malamang ay mataas pa rin ito. Ang kalamansi ay walang anumang chemical o kakayahan na paluwagin ang inyong mga ugat sa loob ng ilang minuto. Walang scientific study, walang doktor sa buong mundo ang magsasabi na ang kalamansi ay pamalit sa inyong mga maintenance medicine tulad ng amlodipine, losartan o metoprolol. Ang presyon ng dugo ay umaakyat dahil nanikip ang mga ugat o dahil lumapot ang dugo at kailangan ng tamang gamot para ma-relax ang mga blood vessels na ito. Hindi ito madadaan sa asim. Ngayon pag-usapan naman natin ang inyong batok. Bakit ba sumasakit ang batok at laging napapagbintangan ang high blood? Alam niyo po ba na ayon sa mga espesyalista sa puso o mga cardiologists, ang totoong hypertension o high blood pressure ay tinatawag na the silent killer? Opo, ang sesyong mamamatay tao. Bakit? Dahil sa 70% ng mga pagkakataon, ang taong may mataas na blood pressure ay wala kahit anong nararamdaman. Walang sakit sa ulo, walang hilo, at lalong walang sakit sa batok. Maaring ang BP ng isang tao ay pumaluna sa 180/110, pero nakakatawa pa siya, nakakapagkwentuhan at nakakapaglakad na parang walang problema. Kaya ito delikado dahil walang warning sign o babala. Hindi nagpapadala ng mensahe ang katawan mo na, "Hoy, mataas ang presyon ko, mag-iingat ka." Kaya kung walang kinalaman sa high blood, ang masakit na batok sa karamihan ng oras, ano ang nagpapasakit dito? Maraming rason at karamihan dito ay napakasimple. Kadalasan, ito ay tinatawag na muscle tension o muscle spasm. Baka mali ang posisyon ng pagtulog nyo kagabi. Baka masyadong mataas o matigas ang inyong unan. Baka na-expose kayo sa lamig ng electric fan o aircon na direktang nakatutok sa inyong leeg habang kayo ay natutulog. Pwede rin itong dulot ng sobrang pagkapagod, pagbubuhat ng mabigat o yung tinatawag nating stress. Kapag tayo ay may pinoproblema o may kinaiinisan sa loob ng bahay, hindi natin namamalayan na naninigas ang mga kalamnan sa ating leeg at balikat. Ito ang nagiging sanhi ng matinding ngalay na umaakyat sa ulo. Isa pang posibleng dahilan ay ang mataas na kolesterol sa dugo o kaya naman ay cervical spondylosis o ang pagkasira ng mga buto sa leeg dahil sa pagtanda. Napakaraming dahilan, pero dahil sa maling tradisyon, lagi nating ibinibintang agad sa high blood. Ngayon, dito na pumapasok ang pinakatrahedya at ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng marami nating mga lolo at lola. At nakikiusap ako, pakinggan nyo itong mabuti dahil baka ginagawa nyo ito nang hindi nyo sinasadya. Dahil akala nila ay high blood ang sanhi ng sakit ng batok at dahil uminom na sila ng calamansi juice at guminhawa ng pakiramdam nila, ano ang susunod nilang gagawin? Sasabihin nila sa sarili nila, mabuti pa ang pakiramdam ko. Normal na siguro ang BP ko dahil sa calamansi. Hindi na muna ako iinom ng maintenance medicine ko ngayong araw. Sayang naman ang gamot. Baka masira pa ang kidney ko kung inom ako ng inom. Mga kagintong edad, yan ang isang desisyon na maaring maging sanhi ng inyong kamatayan o pagkaparalisa. Ang maintenance medicine ay tinawag na maintenance
dahil kailangan nitong i-maintain o panatilihin ang level ng gamot sa inyong dugo araw-araw. May nararamdaman man kayo o wala. Ito ang proteksyon ng inyong mga ugat. Isipin nyo na lang ang inyong katawan bilang isang bahay na may mga tubo ng tubig. Ang puso nyo ang water pump at ang mga ugat nyo ang mga tubo. Kapag mataas ang blood pressure, ibig sabihin sobrang lakas ng puwersa ng tubig na dumadaloy sa loob ng mga tubo nyo. Araw-araw nyo itong ginagamit. Kapag hindi kayo uminom ng inyong maintenance na gamot dahil umasa lang kayo sa kalamansi, patuloy na bumabayo ng napakalakas ang dugo sa loob ng inyong mga ugat. Hindi nyo ito nararamdaman, pero naghihirap ang inyong sistema. Ano ang mangyayari kung ang isang lumang tubo ng tubig ay patuloy na binabayo ng malakas na pressure? Unti-unti itong ninipis, unti-unti itong hihina. Hanggang sa isang araw, isang gabi habang kayo ay mahimbing na natutulog, o kaya isang umaga habang kayo ay nag-iikot sa bakuran, o habang kayo ay umiiri sa banyo, bibigay ang tubo, pupuputok ito. Kung ang ugat na pumutok ay nasa inyong puso, ang tawag dyan ay heart attack o myocardial infarction. Mamatay ang bahagi ng inyong puso dahil hindi nakarating ang oxygen. Pero kung ang ugat na pumutok ay nasa inyong utak, ang tawag dyan ay stroke o hemorrhagic stroke. Puputok ang ugat, magkakaroon ng pagdurugo sa loob ng inyong bungo at malulunod sa sariling dugo ang mga cells ng inyong utak. Sa isang kisap mata, magbabago ang lahat. Walang pasabi. Baka bigla na lang bumagsak ang inyong katawan. Baka biglang mang-iwi ang kalahati ng inyong muka at hindi na kayo makapagsalita ng malinaw. Baka biglang hindi nyo na maihakbang ang inyong kanang binti o hindi na maiangat ang inyong kaliwang kamay. Mula sa isang taong malakas at nagagawa ang lahat ng gusto niya, maaari kayong maging bedridden o nakaratay na lang sa kama habang buhay. Kakailangan ninyo na magpapaligo sa inyo, magpapakain sa inyo, at magpapalit ng inyong diaper. Lahat ng ito ay dahil sa isang maling akala. Dahil naniwala tayo na ang sakit sa batok ay high blood at ang gamot sa high blood ay isang baso ng kalamansi. Sayang ang buhay. Sayang ang kalidad ng inyong katandaan. Kaya nga napakahalaga na ituwid natin ang maling kaisipang ito. Hindi ko sinasabing masama ang kalamansi. Uminom kayo ng kalamansi araw-araw kung gusto nyo. Maganda ito sa katawan. Pero wag na wag nyo itong ituturing na gamot para pababain ang inyong presyon. Walang shortcut pagdating sa ating puso at mga ugat. Kung gusto nating pahabain ang ating buhay at makasama pa ng matagal ang ating mga mahal sa buhay, kailangan nating sundin ang tamang siyensya at medisina. Kailangan nating baguhin ang mga nakasanayang tradisyon na alam naman natin ngayon na mapanganib pala. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano ang tamang protocol o tamang hakbang kapag gumising kayo at naramdaman yung masakit ang inyong batok, nahihilo kayo o parang mabigat ang inyong dibdib? Makinig po kayong mabuti dahil narito ang mga hakbang na dapat niyong itanim sa inyong isipan. Ang unang-unang dapat niyong gawin ay huwag magpanik. Ang pagpapanik o sobrang pag-aalala ay mas lalong magpapataas ng inyong presyon at heart rate. Huminga kayo ng malalim, papasukin ang hangin sa ilong at ilabas ng dahan-dahan sa bibig. Pangalawa, umupo kayo o humiga sa isang komportableng lugar. Magpahinga kayo ng 5 hanggang 10 minuto nang walang ginagawa at walang kinakausap. Hayaan niyong kumalma ang inyong sistema. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, sukatin niyo ang inyong blood pressure gamit ang tamang instrumento. Para sa mga senior citizens, hindi daluho ang pagkakaroon ng digital BP monitor sa bahay. Ito ay isang pangangailangan kasing halaga ng bigas sa kusina. Hindi natin pwedeng hulaan ang blood pressure. Hindi pwede yung pakiramdam ko mataas o pakiramdam ko normal. Ang blood pressure ay numero at kailangan nating makita ang numerong iyon.
Ikabit niyo ang cuff sa inyong braso. Siguraduhin nasa level ito ng inyong puso at pindutin ang start button. Kapag lumabas ang numero, dun lang kayo makakasiguro kung ano talaga ang estado ng inyong katawan. Kung ang resulta ay normal, ibig sabihin ang sakit ng batok nyo ay simpleng muscle pain lang. Pwede kayong maglagay ng mainit na tuwalya o hot compress sa inyong leeg para ma-relax ang mga ugat. Pwede rin kayong magpahid ng liniment o magpamasahe ng dahan-dahan. Pero paano kung sinukat nyo at mataas nga talaga ang inyong BP? Paano kung lumagpas ito sa 140/90 o umabot pa ng 160 o 180? Dito nyo kailangan ng inyong maintenance medicine. Inumin nyo ang gamot na inireseta ng inyong doktor. Eksakto kung paano niya ito ipinayo. Huwag kayong mag-imbento ng dosis. Kung amlodipine ang binigay sa inyo, inumin nyo yon. Kung pinagsasabay ang dalawang klase ng gamot, gawin nyo. At pagkatapos uminom, magpahinga lang. Iwasan ang pagbabasa ng masasamang balita. Iwasan ang makipagtalo sa asawa o sa mga anak. Kung pagkalipas ng 1 oras o 2 oras ay hindi pa rin bumababa ang presyon at nakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib, pamamanhid ng muka o hirap sa pagsasalita, huwag na kayong mag-atubili. Magpahatid na agad sa pinakamalapit na ospital o emergency room. Ang mabilis na pag-aksyon ang pinakamagandang panlaban sa tuluyang pag-atake ng stroke. Gusto ko rin paalalahanan ang lahat tungkol sa pag-inom ng maintenance. May mga lolo at lola tayo na ayaw uminom ng gamot dahil takot daw silang masira ang kanilang kidney o bato. Marami silang naririnig sa kapitbahay na kesyo, lason daw ang mga tableta sa botika at masisira ang atay kapag araw-araw uminom. Mga kagintong edad, linawin po natin ito. Ang mga gamot sa high blood ay dumaan sa libu-libong pag-aaral ng mga eksperto. Ginawa ito para protektahan ang inyong organs, hindi para sirain. Ang totoo niyan, alam niyo ba kung ano ang pinakamabilis na nakakasira sa inyong kidney? Ang sagot ay ang uncontrolled hypertension o ang hindi makontrol na taas ng blood pressure. Kapag palaging mataas ang inyong presyon at wala kayong gamot na iniinom, sinisira ng puwersa ng dugo ang mga maliliit na filter sa loob ng inyong kidney. Sa huli, magkaka-kidney failure kayo. Kakailangan ninyong mag-dialysis ng 2 o 3 beses sa isang linggo. At yon ang mas nakakatakot at mas magastos. Masisira ang kidney nyo dahil hindi kayo uminom ng gamot, hindi dahil uminom kayo. Tandaan nyo po yan. At para naman maiwasan nating tuluyang tumaas ang ating presyon at hindi tayo laging umaasa sa gamot, kailangan din nating ayusin ang ating pamumuhay. Balikan natin ang ating kusina. Alam kong mahirap tanggihan ng mga masasarap na pagkain na nakasanayan natin. Pero kailangan nating magsakripisyo ng kaunti para sa ating kinabukasan. Bawasan po natin ang maaalat na pagkain. Ang asin o sodium ay parang espongha na humihigop ng tubig papasok sa ating mga ugat, kaya lalong tumataas ang presyon. Iwasan muna ang sobrang toyo, patis, bagoong at mga processed foods gaya ng delata, hotdog at mga chichirya. Kung gusto nyong malinaw na lasa, gumamit ng natural na pampalasa gaya ng sibuyas, bawang, luya at saktong-sakto. Gumamit kayo ng kalamansi bilang pampalasa sa inyong pagkain, hindi bilang gamot sa high blood. Bawasan din po natin ang matatabang karne, lalo na ang taba ng baboy, balat ng manok at mga lamang loob. Ang mga ito ay nag-iipon ng kolesterol sa loob ng ating mga ugat na para mga sibo na bumabara sa tubo ng lababo. Kapag makipot na ang daanan ng dugo dahil sa kolesterol, kailangang mag-pump ng mas malakas ng ating puso, kaya tumataas ang blood pressure. Palitan natin ito ng mga isda, gulay at mga prutas. At syempre, huwag nating kalimutang gumalaw-galaw. Hindi ko naman sinasabing mag-jogging kayo ng malayo o magbuhat ng mabigat. Kahit simpleng paglalakad lang tuwing umaga sa loob ng 15
hanggang 30 minuto o pagwawali sa bakuran o pag-stretch ng mga braso at binti. Ang paggalaw ng katawan ay tumutulong para maging elastic o mabanat ng maayos ang ating mga blood vessels. Sa huli mga kaibigan, ang kalusugan po natin sa ating gintong edad ay nasa ating sariling mga kamay. Walang doktor, walang gamot, at lalong walang kalamansi na makakapagligtas sa atin kung tayo mismo ay hindi disiplinado at patuloy na naniniwala sa mga maling tradisyon. Responsibilidad natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na alagaan ang ating katawan ng tama at base sa siyensya. Gusto natin silang makasama ng matagal. Gusto nating makita ang paglaki ng ating mga apo, makadalo sa kanilang mga graduation, makita silang ikasal, at marahil ay makarga pa ang ating mga apo sa tuhod. Hindi natin magagawa ang lahat ng yan kung tayo ay nakaratay sa kama dahil hindi natin ininom ang ating maintenance at inuna pa natin ang pagpiga ng kalamansi. Kaya ngayong napanood nyo na ang bidyong ito, umaasa ako na magkakaroon kayo ng aha moment na mamumulat ang inyong mga mata sa katotohanan. Pagkatapos ng bidyong ito, gusto kong tignan nyo ang inyong lagayan ng gamot. Kumpleto pa ba ang inyong maintenance? Nariyan pa ba ang inyong BP monitor at may baterya pa ba ito? Kung meron, napakagaling. Kung wala o ubos na, gawin itong prioridad na bilhin bago pa ang anumang bagay. Kung nakarating kayo hanggang sa bahaging ito ng ating pag-uusap, ibig sabihin ay seryoso kayo sa inyong kalusugan at mahal nyo ang inyong buhay. Gusto kong hingin ang inyong pakikiisa. Kung nangangako kayo sa inyong sarili na mula ngayon ay hindi na kayo aasa sa kalamansi para pababain ang inyong high blood, at mangangako kayong iinumin nyo araw-araw ang inyong maintenance medicine ng walang palya, gusto kong mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. I-type nyo lamang ang dalawang letra, B at P. Ibig sabihin, blood pressure. Uulitin ko. I-type nyo ang B, P sa comment section. Ito ay magsisilbing digital na pangako natin sa isa't isa na aalagaan natin ang ating mga sarili ng tama at walang halong paniniwala sa pamahiin. At kung mayroon kayong kilalang asawa, kapatid, kumare, kumpare o kapitbahay na sa tuwing sumasakit ang batok ay kalamansi din ang hinahanap sa halip na gamot, pakisend po o ishare ang videong ito sa kanila. Maaaring mairita sila sa simula dahil kinukontra natin ang kanilang nakasanayan. Pero balang araw ay magpapasalamat sila sa inyo dahil iniligtas nyo sila mula sa panganib ng stroke o heart attack. Tulungan po natin ang bawat isa na maging malusog. Walang ibang magtutulungan, kundi tayo-tayo rin. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong tiwala. Patuloy po tayong maging mausisa, patuloy tayong matuto, at patuloy nating yakapin ang tamang kaalaman para sa isang masaya, ligtas, at malusog na buhay sa ating gintong edad. Tandaan niyo palagi, ang tunay na gamot ay nasa tamang kaalaman at disiplina, hindi sa kung ano lang ang nakasanayan. Mag-ingat po kayo palagi, uminom ng tubig, inumin ng gamot, at naway pagpalain kayong lahat ng may kapal. Mabuhay po ang lahat ng senior citizens. Hanggang sa ating susunod na talakayan.